Okay, so this time guys, susubukan natin gawin yung 3D ng object na to. Since this object is viewed in section, ibig sabihin nakat ito sa center, kaya may section line dyan. So, alisin na natin yung default natin o zero layer. Ito yung itsura. Okay. So, bali tatlong section ang gagawin natin. Isa dito, this part, isa sa gitna sa may vent, at isa rin dito. Okay. So, ang unang gagawin natin, gagawa tayo ng, unahin natin itong nasa taas. So, gagawa tayo ng dalawang circle na ang diameter is 225 at saka 88. Okay. So, to do that, click na natin to ng by layer. Tama. Okay. So, on natin muna yung natin. So, gagawa na tayo dyan. So, eto, this is diameter is 225. 225. So, ang gagamitin natin na layer is 0. Then, another diameter is 88. Okay. Diameter, circle center diameter is 88. Okay. So, this is 0. Ulitin natin. 0 dapat. Then, we will construct a circle na ang diameter is 30. So, mag-offset tayo ng 41 para makuha yung center. From the center. Okay? Ito. So, offset 41. Doon tayo mag-ano. Then, we have to construct a circle with a diameter of 30 doon sa quadrant niya. So, check natin dito kung naka-open yung quadrant. Check. So, center diameter is 30. Then, another one, 30. Center diameter is 30. So, click natin to. Bumalik sa dim line. Supposed to be yan lang muna. Double check natin. Default. Elisin na natin to. Then, so bali yung dalawang circle na yan, ito yon, yung gilid nito at saka yung yan. Okay? Ito naman, yung dalawa na yan, yun. 1, then 2. Okay? 1 and 2. So, yung center diameter nito is 30. Center diameter nito is 30. Then, center diameter ng malaki is 225. Yung maliit, ito, this is 88. Okay? Now, kopyahin lang natin to. Okay, kopyahin lang natin. So, copy natin. Then, lipat natin dito sa kabila. Dalawa yan. Ang susunod na gagawin natin is kailangan nating gawin yung diameter na 130 from the center. Ito kasi circle din lang yan. Ito yung line na to. Circle yan. Okay? So, center diameter is 130. So, we will just construct center diameter 130. Click natin 130. Okay, yan na yun. Now, alisin na natin to. Switch na natin ito. Workspace switching natin ng 3D.
Then, dito sa may view control, kailangan nating switch yan sa southwest isometric. Okay, southwest isometric. Kaalisin muna natin to. Supposed to be, wala pa yan. So, switch natin yung layer natin ng object. Ito na yung tricky part. Okay, object. We will press pull ito ng 37. Okay, press pull, click, then we have 37. Okay, para mas madali ninyong maintindihan, i-click nyo muna yung dito sa may Visual Style Manager ng wireframe. Ito naman, kahit lampasan nyo to ng siguro, natin dapat yung nasa maliit. Okay, this is sabihin na nating 40. Okay, ito naman the same, 40 din lang. Ito 40 din lang. This time, switch muna natin ito ng X-ray para makita natin. Tingnan nyo, nakaangat ito kasi this is 37, ito 40. Ang gagawin natin ngayon is kailangan nating mag-minus. So, click natin ito, enter, then click natin yung minus, enter, double enter. Same, balik tayo doon, select object, enter, then select kung ano yung magma-minus, enter. Then minus ulit, click, enter, then click kung ano yung ima-minus, then enter. Ito na yung itsura nung nasa taas. Okay? Para minsanan yung paggawa natin dito, punta tayo ng solid tab sa may fillet edge. So, select natin to sa baba, then type natin ng R, then this is 10. So, type tayo ng 10. Enter. Okay, enter ka ulit. Isa pa. Okay, yan na, nakakon na yan. So, kapag titingnan mo siya, naka-fillet na. Okay, pag conceptual, tingnan natin sa conceptual, meron na siyang fillet. Okay, this time, ang susunod na gagawin natin ay yung nasa baba. Ito. So, isang 37 at saka isang 40